Good morning Kasabuanas! Ako si Allen Bendigo ng Region 1A. Ngayong araw, bibisitahin natin si Sir Angelo de la Cruz ng Area 104. Bukod sa titikman natin yung bagoong niya, balita ako yung bagoong niya raw mabenta, kaya Bibili ko. Yung amoy. Bibiling ko yung mga yan. kumustahin natin yung negosyo niya. Tatanong din natin kung ano yung mga secrets, ano yung mga pwede nating matutunan dun sa business niya, at nag-grow siya ng ganong kalaki. Ang iniin natin dito sa project na to is makatulong sa iba pang Kacebuanas na gustong magtayo ng negosyo pero mga natatakot. Yung iba dyan may idea na kung ano yung gusto nilang simulan pero hindi nila masimulan. O kaya kulang sa kapital, kulang sa suporta. Tingnan natin kung ano advice makukuha natin from Sir Angelo. Okay? Dami yan ah. Sariwa, puro, masarap, at mura. Nakaka-addict. Hahanap-hanapin mo talaga. Dito sa May Paho, Caloocan, kahit walang mangga, mabenta at binabalik-balikan ang bagoong ni Angelo, ang Norberto's Special Homemade Bagoong. Bukod sa pagiging Kacebuana employee, kumikita lang naman siya ng ekstrang 24,000 kada buwan. At alam mo ba na sa edad na 28 ay nakapagpatayo na rin siya ng sarili niyang bahay? Angelo, baka naman pwede nang i-share sa amin ang sekreto mo. Bali, patuloy po sa bahay. Wow! Yan, tayo. Ang ganda naman pala eh. Magandang araw, Kacebuana. Good morning sa iyo, Sir Angelo. Una sa lahat, magpapasalamat ako kasi in-invite mo ako dito sa napakaganda mong bahay. Na elips naman talaga ako. Lahat yata ng sulok ng bahay mo nagustuhan ko. Sir Angelo, baka pwede ka magpakilala sa mga viewers natin. Harap ka dito sa camera. Pwede ka mag-hi. Magandang araw Kacebuana. Ako nga pala si Angelo de la Cruz, branch appraiser ng CLH 168 Mall Ground Floor and business owner ng Norberto's Special Homemade Bagoong. Sir Angelo, okay lang ba? Jello na lang itawag ko sa'yo. O naman. Okay, sige, Sir Jello. Ilang taon ka na ulit sa Cebuana? Bali kasi nagsimula ako 2017 eh. Bali 6 years na ako sa Cebuana. Sino nga ba muna si Norberto? Actually yung Norberto's kasi yan, pinagsamang pangalan niya ng mama ko at papa ko. Ang name ng mama ko, Nora. Si papa naman, Roberto. Kaya Nora and Roberto, Norberto's yan. Galing na. Akala ko kasi nung una, isang pangalan lang ng tao yun. Roberto pala, combined na pangalan ng parents mo. Sir Jello, naaalala mo pa ba paano, kailan nagsimula yung bagoong business mo? Nagsimula yan, year 2020. Bali, naalala ko nun, kumakain kami, pamilya. Tapos si mama, lagi kasi nag-ahain sa amin yan ng bagoong. Sabi ko, Mama, ang sarap ng bagoong mo. Paborito kasi namin yun. Ang sarap ng bagoong mo. Parang sa'yo lang ako natin ng ganitong bagoong ha. Ngayon, sinadjust ko kay mama, sabi ko kay mama, gumawa ka nga ng marami yan ma. Tapos, try nating ilagay sa bagoong. Subukan ko ibenta. You mean sa garapon? Sa garapon yun, sa may plastic na garapon. Doon na nagsimula yung paggawa ng bagoong ni mama na marami. 'Di ba? Nagsimula siya sa ulam lang talaga namin. Yung gawa kasi namin bagoong, sariwa, puro, mura, tsaka masarap. Nakaka-addict. Sa totoo lang, hanapin mo. Sa pagluluto talaga namin ng bagoong, ini-ensure talaga namin na sariwa yan. Yung alamang, binibili yan direkta dun sa may fish port. Kumbaga, Fishport sa Nabotas. Sa Nabotas. Kumbaga, hango agad mula sa bangka, sa pagkakahuli, sinasalubong na namin yan para bilhin. Tapos, doon naman sa process niyan, pine-ferment kasi yan, dumadaan niya sa fermentation process. So, 3 to 4 days, i-ferment namin yung alamang para lumabas yung bango at sarap niya. Si Papa kasi pag pumili yan ng alamang, gusto niya yung malalaki. Yung parang pahipon na. Kasi pagka ganun, pag niluto mo yan, tas naging bagoong na yan, pag kinain mo, mararamdaman mo yung crunchiness eh. Yun yung pinagkaiba niya sa ibang alamang na may parang may sapal, may ganyan. Saka yung presyo, hanggat maaari, pinapanatili namin na pangmasa talaga.
Hindi pala ganun kadali gumawa ng bagoong, no? Imagine, bine-ferment niyo pala ng ilang araw yun. Oo, 3 to 4 days, kumbaga, 3 to 4 parang days. pinapasarap pa siya. Tsaka meron kayong tamang sukat ng alamang Oh, na ginagamit as bagoong. Hindi pala basta nakabili ka ng alamang, eh, ay, papabagoong ko. hindi. Ah, May recipe yan sila mama. Kaya sa kanila nakapangalan yung Norberto eh. Kasi recipe talaga nila yan. Special. Talagang pinag-aralan siguro nilang gawin yung tamang lasa, yung tamang sukat ng mga ingredients. Yan. Lahat yan pasok. Sir Jello, ano yung mga naging struggles mo and at the same time, yung naging strategies mo naman para ma-address to? Sa simula talaga, marami talagang struggles. Kasi nung gumagawa kami niya ng una, 'di ba, 30 pieces, 50 pieces, halos wala talaga kami kinikita nun. Halos yung parang yung kinikita namin napupunta lang dun sa may pagod eh. Tulad nung iba, malayo pa nung dinideliver ako. So, lugi talaga sa gas. Nagpatuloy yung business dahil sa mga feedback. May mga feedback kasi na dumating sa amin na ang sarap daw ng bagoong, meron pa ba, o gusto daw nila ulit matikman. So, ayun, sabi ko, sige, tuloy natin, gawa ulit tayo. Parang ang dami pang gustong makatikim eh. Kaya tumuloy-tuloy talaga yung bagoong. Yung time na nagsisimula ka, kahit malayo, hindi mo sinisingil yung delivery charge? Gusto ko talaga una, matikman lang nila. Ah, Oo, okay. yun talaga yung parang naging isang strategy ko na rin yun eh. Takamin ba yung tao? Parang ganun. Bali, ang naging puhunan mo dito, yung feedback nila. Simula nung nag-feedback sila at natikman nila yung bagoong, marami na rin umorder ng bulk na eh kasi gusto nila matikman eh. So doon na nagtuloy-tuloy yung business hanggang sa doon na rin ako nag-strategize. Gumawa ako ng mga strategy ko. Isa sa mga naging strategy ko dyan is yung negosyo package. Sabi ko, ang dami na lang binibili, siguro binibenta na lang din nila to. Yung negosyo package na yun, kasama na din yung product, pati yung packaging, kasama na lahat, parang ready to distribute na rin siya. Doon lumakas yung bagoong talaga. Nakakaubos na kami ng 200 plus bottles noon, kada batch na magagawa namin. Nung nakakabenta na kami ng ganun, doon ko na nabuo yung konsepto na sabay-sabay tayong kumita. Sabi ko, kumikita ako ah. Siguro sila kumikita din. Ang sarap sa pakiramdam na, ay kumikita rin pala sila. Doon, ang dami kong post, yun, lahat ng post ko, lahat nilalagyan ko yun. Sabi ko, sabay-sabay tayong kumita. Siguro isa yun sa nagpahatak na parang yung mga tao gusto rin nila kumita. Nung nag-open ako ng negosyo package, ano na yan, yun na yung nasa vision ko. Magkakaroon ako ng mga partners dito at isa sila sa makakatulong sa akin at isa sila sa matutulungan ko. Nagtuloy-tuloy yung negosyo hanggang sa nakaipon ng kapital. Siyempre, kailangan mo na mag-level up. From plastic garapon, ginawa ko siyang glass jar. Di ba, glass jar na siya. So, maganda na siyang lagyan ng brand. So, nag-open kami for rebranding. Sa rebranding package naman namin, doon ko na sinimulan yung ako na yung gumagawa ng mga product para sa kanila. Ibibigay lang nila sa akin yung pangalan na gusto nila maging pangalan ng product nila. Ako na yung gagawa ng layouts. Yung product, ready to distribute na, ready to sell na pagdating sa kanila. Maraming gusto magsimula na hindi naman nila alam kung paano. Ako, bilang isang business owner, inisip ko maging business provider na rin para sa kanila. Sir Jello, sa first part ng video na to, sinabi ko kasi kanina na kumikita ka ng extra na 24,000 kada buwan sa pagsasidine mo ng bagoong. Bukod pa sa kinikita mo sa pagpasok sa Cebuana Lawyer. Pwede mo bang i-share sa amin, sa mga nanonood sa atin, at least yung basic costing lang ng business mo? Sa pagnenegosyo kasi ng bagoong, ang pinakakailangan mo lang naman dyan, syempre yung main ingredients mo, yung alamang, yung asukal, mantika, yung bawang, at saka yung sili. Tapos kailangan mo rin syempre yung bote, yung packaging materials, pati yung mga gas na gagamitin mo. Lahat ng nabanggit ko, 800 pesos. Makakagawa na ako nun ng isang box. Sa isang box, meron siyang laman na 24 bottles. 70 pesos ang benta namin sa isang bote. At 1,680 naman para sa isang box. Kung ilales ko yung puhunan ko na 800, kikita ako ng 880 para sa isang box. 7 boxes naman ang average sales namin per week. At tumutubo ako ng 6,160 kada linggo. Kaya in 4 weeks, may malinis akong 24,640 nakita mula sa pagbebenta ng bagoong. Wow, 24,640 kada buwan. Parang gusto ko na lang din magbenta ng bagoong. Pwede. Paano mo ipinagsasabay yung trabaho sa Cebuana Lawyer at yung pagbebenta mo ng bagoong? Ginamit ko talaga yan yung power ng social media. Kung ano yung bago kong strategy, kung ano yung bago sa bagoong, talagang pinopost ko yan. Yung social media, wala namang bayad yan. Pwede ka mag-post kahit ano. Tapos, tulong-tulong kasi kami. Katulad niyan, sila Papa, sila yung madalas na namamalengke.
Yung mga kapatid ko naman, sila yung madalas na nagdi-deliver. Tapos naman yun, pag out na ako sa trabaho, doon na ako nagpo-focus sa business. Inaasikaso ko na kung ano yung mga nalaktaman ko, binabalikan ko na kung sino hindi ko na-replyan, at tinatapos ko na yung mga dapat kong tapusin. Natutulog ka pa naman. Oo naman, natutulog ako. Mamaya natutulog ka na. Kaso yung panaginip ko, bago. Sir Jello, para naman mas ma-inspire pa natin lalo yung mga Kasibuanan natin, baka pwede mong i-share sa amin, ano pa yung mga naging achievements mo sa pagbebenta ng bagoong? Marami naging achievement yung bagong yun. Isa na dyan yung syempre yung family namin, nakakaraos pang araw-araw. Tapos si Papa, nakabili ng sarili niyang motor. Pati na rin yung dalawang kapatid, nakabili rin. Siguro isa sa mga achievement na masasabi ko is yung bagoong nakatulong talaga sa marami. Kasi nagsimula yan year 2020 eh. Pandemic kasi noon. Doon sa pagbebenta ng bagoong is nakatulong talaga kami na magkaroon sila ng extra income. Doon ko nga minsan naramdaman yung success eh. Yung success na parang, hindi dahil sa kumikita ako ng pera, yung success na parang nakakatulong kami sa iba. Yung success na parang, ay, yung dating ulam lang namin, di ba? Nagiging negosyo na rin ng iba. Tapos kung saan na rin nakapunta yung bagong, kung saan nakakapunta sa pagre-rebrand nila. Napakalaking achievement nun. Naaalala ko kasi nung pandemic, may umorder sa aking bulk. Ginawa siya pang community pantry. Ang gaan talaga sa paloob. Masarap talaga sa paramdam. Ang naging pangalan nun, naaalala ko, Love You. Parang, I love you, parang gano'n. Siyempre, bilang isang business owner, ito, yung naging achievement namin, malaki talaga ang naitulong sa amin nung naipon namin pera sa pagpapagawa nitong bahay. Siyempre, yung isa talaga sa goal namin, yung magkaroon ng sariling matutuluyan. So, kaming mag-asawa, nagsumikap pa rin kami hanggang sa yung bunga, ito nga, unti-unti na namin napahilig. Wow! Ang ganda. I guess it's harder for me because my calling is higher. I will shock everyone. I'll do what can't be done. They all doubt me, I don't mind. Oh no, no, yeah. It doesn't matter what they think. Jello, para sa last question ko. Sa mga Kasibuanan natin na makakanood dito, ano ang may advice mo para sa mga kapwa natin Kasibuanan na gusto rin pumasok sa pagninegosyo? Una sa lahat talaga niyan, kailangan mo talaga yung suporta. Suporta ng pamilya, ng kaibigan, ng mga taong nakapaligid sa'yo. Huwag ka matatakot, syempre, sumubok na magsimula. Kasi, dalawa lang naman yan. It's either mananalo ka or matututo ka. Tsaka, pag may naisip ka na bagay sa sarili mo, tapos nagawa mo siya ng plano, ituloy mo na. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Hindi mo naman magagawa yan or hindi mo naman maiisip yan kung hindi mo naman kayang gawin, di ba? Kailan ka magsisimula? Kailangan ba napakahusay mo para magsimula? Hindi, mali. Hindi mo naman kailangan maging magaling para magsimula eh. Ang kailangan mo, magsimula ka para maging magaling. Lalo pa ngayon, mayroon tayong ka-negosyo center na pwedeng umalalay sa atin sa pagsisimula ng negosyo. Diba? Kaya kung ako sa'yo, simulan mo na yan. Kung ano man yan nasa isip mo, huwag kang matakot. Sabay-sabay tayong umasenso. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat. Thank you. Salamat sa pagbisita. Sir Jello, maraming salamat sa mga experiences na binahagi mo sa amin. Madami sa mga Kasibuanas natin at isa na din ako sa mga na-inspired sa iyo at sa business mo. Anytime soon, sana makapag-start na din kami ng maliit naming negosyo o sideline. At kung umabot sa punto na itong mga maliliit na negosyo ay pagpalaing lumaki, hindi ka namin makakalimutan at ang Cebuana Luwilier na naging suporta namin sa journey na to. Maraming salamat. Siyempre meron din ako, di ba? Hindi talaga walis dito, hindi ko ito natitikman. Ang kulay pa lang, convinced na ako. Okay, masarap. Serious. Sasarap niya. Gusto ko sa kutsarahin. Pwede ba? Gusto ko sa kutsarahin. Masarap talaga. Hindi pwede sa akin yung piga-piga lang. Kaya babanatan ko siya. Isang subo mo pa lang may gallstone ka na. Meron ka ng kidney stone. No, bibili ko. Yung amoy, bibili mo naman yan. Tingnan naman yung bago. Kaya
Ito nga hindi. Totoo. Mag-uwi ako nito. Sarap, sarap.